Ay, hiyang-hiya po ako. Ayoko po ng mga ganun. Kasi nga baka kung ang sabihin ng mga tao, ganun. Magmula pagkabata pa lamang ipinangarap na ni Herlin at Joyjoy ang materapi. At ngayon, heto na ang sagot sa kanilang kahilingan. Kailangan talaga siya alagaan kasi yung mga ugat niya talaga medyo matitigas na. Kumbaga nag-compress. Oo, nag-compress siya. Tapos ngayon inano ko lang yung mga ugat niya kasi una pa lang pala ito. Makakalakad ka, huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Ha? Magandang hapon po sa lahat ng mga manonood po natin. Ngayon po ay andito na kami ngayon sa sentro ng Kapalonga. May mga inaantay kami dito ng mga panghanda kasi tatlo na po yung pangakuha natin ng panghanda ngayong araw. Isa po kina Cyril at kina Robilin at meron po sa ating lumapit na nanghihingi din ng tulong na sana doon magkaroon ng handa yung kanya anak. Kaya dito po may mga in-order kami dito at kasama na namin yung therapist. Kakarating lang namin dito kasi nga sinundo namin yung therapist, nagbiyahe kami ng 1 oras. Kasama na po ni Rans, nandun lang po sila sa gasolinahan. Therapist po yun ni Joyjoy at Herlin. At kulang na kulang po yung araw. Sa tingin ko kulang na kulang tong araw na to para sa mga tinutulungan natin ngayon. Sobrang alalayo ng agwatan ng kanilang mga tahanan. Kaya di bali pagkakasyahin po natin ang oras natin. Kasama ko si Commander nandito sa loob. Kaya nag-aantay na lang kami dito nung mga pagkain. Kasi may yung kana Rubilin, sabi ko idaan na namin. Yung kana Cyril, pipick upin na lang po yun nila dito. Tapos yung isa pang lumapit sa atin na humihingi din ng panghanda ng kanyang anak, pipick upin na lang din nila dito. Isa lang yung i-deliver natin. I-delivery boy na tayo. I-deliver natin dun sa kinarubilin kasi malayo po sila dito sa sentro. Okay, samahan nyo kami at magugulat sina Cyril, sina Joyjoy at Herlin dahil may kasama na kami therapist po ngayon. Okay, tara, pasok tayo sa loob. Sobrang init. Sa halos araw-araw na paglabas namin, halos ito na nga yung naging buhay namin, ay dito ko mas na-realize na napakaiksi lang talaga ng oras. Kaya hatid ko na po si Commander dito, kina Buboy. At ngayon naman, didiretso na tayo. Doon muna sa hatidan natin ng panghanda kasi baka nag-graduation na sila o tapos na. Ay mainam na mamisalo-salo kahit paano sila. At bago tayo pupunta kay Joyjoy at Herlin. At yun, masaya po ako ngayon kasi matitherapy ni magkapatid. Tara po, diretso na rin tayo. Dito na ako sa taas, sinantay ko na lang sina Rans po dito kasi naiwan sila. Ito lang yung medyo nahihirapan kami sa sitwasyon kapag nasa mission po kami, kapag naghiwa-hiwalay kami. Wala kaming communication kapag ang lugar ay wala pong signal. Ayan, hindi pa kasi tayo makapag-provide po sa ngayon ng walkie-talkie. Yun yung talagang dream namin na magkaroon din. Makapag-provide tayo niyan soon sana. Para nang sa ganun po kapag ganito nasa mission kami, alam namin kung ano yung sitwasyon ng bawat isa. Kagaya niyan po, hindi ko alam kung nasa na si Rans kasama yung therapist. Dahil nauna na nga kami kasi ihatid ko pa si Commander. Ito yung kadalasan nagiging problema namin kapag naghiwa-hiwalay na po kami ng mission. Di na namin alam kung ano yung sitwasyon ng isa, ganyan. Kaya yun, antayin na lang po natin mga kababayan sina Rans dito tsaka yung therapist. At sabay-sabay na kami pupunta. Baka maghiwalay na kami. Papuntahin ko na si Rans dun sa Kalabaka kasi 30 minutes pa yun mula dito. Dalhin na po niya yung panghanda doon. At isasabay ko na yung therapist, pupunta naman doon kina Joyjoy at Herlin po. Siguro ganoon na lang yung gagawin natin. Pag-hiwa-hiwalay na kami ng lakad para po magawa natin to ngayong araw kasi napakaiksi lang ng araw. Sobrang kung pwede lang pong i-extend yung araw, gagawin po natin para lang magawa natin tong mission natin. Okay, antayin ko lang si Rans dito, babalik ko. At umabot nga ako dito ng halos nasa 15 or 20 minutos na nag-aantay. Wala pa din po sila. Siguro pupunta na tayo kina Joyjoy. Tara, bahala na po. Hindi ko alam kung nandun na sila Rans kung nasaan sila. Kasi parang may 20 minutes na po yata ako dito nag-aantay. Wala pa din. Kaya diretso na tayo kina Joyjoy. Dito na po kami ngayon at yun nga, nadatang ko na dito si Rans saka po si ma'am na therapist na nila Joyjoy. At di ko lang alam kung ano masabi ni ma'am kung sa anong masabi mo ma'am sa location, malayo?
Napakalayo naman pala ng location. Diyos ko po, napakalayo nito talaga. Kailangan talagang tiyagaan. Sagaan talaga. Kaya nga po may mga therapist talaga. Noong una, Nay, bago po dito, may mga nakausap ko yung therapist kasi di ko alam na may therapist doon, na kayo nga. Ayaw din nila kapag dito. Kayo nga lang po talaga yung nagpayag po na magpunta po Kung din hindi dito. ko nga lang kabad yung asawa mo, kung hindi ko lang kilala, di ibig sabihin na talagang hindi rin ako papayag lalo't nakita ko na. Pero okay lang din naman nakarating ako. Oo. Kaya nga yun, salamat din kay ma'am na talagang sumama sa atin dito. Kaya tara, bisitahin na natin si na Gigi at Herlin po. At magugulat yung magkapatid dito kasi nga akala nila, yung una kasi namin kausap na taga Labo ay wala po, hindi po sumipot, hindi dumating. At kaya hindi nila alam, kala nila wala ng pag-asa na may therapist pa na papayag dito sa kanila. At ito na, may kasama naman na kami ngayon. Hindi nila ito in-expect, no? Mukhang nanonood yata sila. Hirap po nang walang communication talaga. Dito kami madalas na nahihirapan sa communication. Hello. Herlin. Talpa, magandang hapon. Kamusta ka, Herlin? Ano sa ate Joy? Tulog? Ha? Nasaan? Kamusta ate Herlin? Ha? Ha? Okay naman. Ano pinagkabalahan mo? At ako'y malamang. Ha? Ano pinagkabalahan nyo ni Joy? Ang cellphone ko. Ha? Ang cellphone. Ba't parang ang tamlay mo? Kagigising mo lang ba? Wow, ang galing na. Ano alam nyo, di ba nung isang araw, dapat may therapist na pupunta dito, sabi ko. Wala, hindi dumating eh. Ang minessage ko sabi ko, nag-antay po sa inyo yung mga bata, ba't di po kayo pumunta? Sabi niya nung nakarating daw sila ng Kapalongga, at nasabi daw ng isang kasama niya na malayo pa, hindi na po tumuloy. Pero sa ngayon, may sorpresa kami. Ito si ma'am, siya ay therapist siya, no? Siya yung nakuha namin na therapist. Halika, Joy. Joy, halika. Ito po si Joy, tsaka po si Herlin. Upo ka dun. Upo. Tabi kayo. Ngayon may kasama na kaming therapist, masaya ka na? Ha? Masaya ka na? Pati-therapy na kita? Ano? Gusto mo na? Ano? Ano masabi mo, Herlin? Salamat po. Ha? Salamat da. Okay, wala ka naman at pasensya na kayo dun sa una nating nakausap kasi wala. Masaya na. Hindi din namin inaasahan na ganun yung mangyayari, no? Oo, gusto niyo talaga ma-therapy. Sige, ano po ba ma'am yung gusto nyo? Mag-start na po ba kayo o papahinga muna Ma-start kayo? na ako. Kahit si JJ na po muna, ano? At kami po ni Herlin ay magkukwento muna kami dito habang Okay, sige. Tara na, Okay, para po si ma'am ay hindi din naman gabihin mamaya pag-uwi. ano ay dapat ito ay naka-short lang ha? Okay po, sige po. Naka-short ka lang, Joy. Nagmerenda ka na? Joy, short na ikaw. Ha? Therapy ako. Oh, Joy, Hindi po po. Yeah, may therapist na kayo, no? Si ma'am lang yung pumayag sa dinami-dami. Sa dinami-dami naming nakausap, si ma'am lang po yung pumayag dito. At yun nga din ang sabi niya, napakalayo talaga daw. Kasi ang layo pa din po ng pinanggalingan niya, sinundo lang namin. napakalayo. Pero at least andi dito na kami ngayon. Ang gagamitin ko sa iyo. Anong gusto mo, Ate Herlin? Every, ano ba ang therapist niyo? Twice a week o once a week? Anong gusto mo? Yung mga sa ugat, ano? Anong gusto mo? 2 beses kada linggo? Dalawa po. Okay, yun talaga ang tama. 2 beses kada linggo. Kasi kapag isa, tapos matagal ulit masusundan, parang baliwala din yun. No? Nagpa-practice ka pa ba? Nagpa-practice ka pa din? Opo. Uminom? Joke lang. Ay! Sige, salamat. Ay, kamusta? May nagagawa dito ngayon? Wala? Wala po. Bakit? Asan si, ano? Pinuntahan ko. Hindi pa siya ulit nakapagtrabaho mula nung huli? Hindi pa, ano? Ay, naiwan dun. Sa dami po ng nilalakad, hindi na namin minsan maintindihan. Parang ano kami, kulang ata kami sa 3. Kailangan yata madagdagan kami. Kasi gagaya nga po nito, ang hirap. Laghari talaga kami kanina. Punta kami dun sa therapist. Ay, bago tayo pumunta, order kami ng mga panghanda ng pinangakuan natin ng panghanda sa graduation. Tapos noon, punta kami, sundo kami ng therapist. Biyahe kami ng halos na 1 oras. Tapos balik na naman kami dun sa inorderan.
Tapos, hatid kay Commander doon ka nabuboy, tapos punta naman dito. Merienda ka muna, Arlene? Mamaya na. Mamaya na ulit. Okay. Anong pakaramdam mo, Ate Arlene? At ngayon ito na yung inaantay-antay mo matagal na. Masaya po. Masaya po. Sana makalakad ka na, no? Ano? Opo. Sana nga po. Alam mo, Ate Arlene, yung isa sa nakita ko na sa kwento mo sa akin noong nakaraan, nasabi mo nakalakad ka dati dun sa praktisan. Alam mo, sobrang excited ako talaga mapagawang kita ng ganun dito. Sobra akong excited na gusto ko na nga matapos na ito ni Kagawad para maisunod na yun. Kaya nga po. Di ba? Pero wala po si Kagawad dyan. Oo nga daw, may lakad daw yata. Ano? Ngayaan mo na at Kaya nga po. pag gumawa naman siya, di ba, dire-diretso naman, Opo. Hindi naman natigil. Okay, ayos lang. Antayin na lang natin. At mga kababayan, ang gustong-gusto ko dito, makita ko si Herlin. Kasi doon ko lang si Herlin siguro makikita kapag nagpa-practice na siya din sa labas. Kasi ako mismo, hindi ko pa po nakikita na si Ate Herlin nagpa-practice. Yun sila lang yung nagkukwento sa atin. Pero kapag may gano'n si Ate Herlin, makikita na natin siyang naglalakad doon. Baka mamaya kulang na sa iyo yung haba na yun, makalampas ka na. Kasi ganun yung kwento mo sa amin dati, di ba? Opo. Na nakalampas ka na sa ganun nung nasa Quezon? Opo, nakalabas na po ako nun sa amin. Kahit wala kang hinahawakan? Opo, nagulat na si nanay, saka si tatay ko. Ay, ganun. Mga ilang, Ate Herlin, mga ilang mo yun? Mga ilang linggo, buwan, bago ka natutunan mo makalampas na doon? Isang buwan po. Galing, ganun kabilis? Wow, siguro araw-araw ka doon nagda-practice. Opo. Talagang noon pa pala, porsigido ka na, Tuwing umaga po. Tuwing umaga. Paghapon po, nanonood po ng basketball. Ay, ganun? Yun yung, kapag nanonood kang basketball, malayo yun sa inyo? Malapit lang po yung parang ito lang po sa kanyang harapan. Ay, dyan sa may labasan. Pero nilalakad mo yun. Opo, naalalayan pa ako ng kuya ko. Galing naman. Napaka-porsigido talaga ni Ate Herlin. Dito natin makita. Kaya nga kami po ay ganun din kami ka-porsigido na mapagaling si Ate Herlin. Kaya nga po ngayon, di ba? Kita nyo, talagang kapos sa kapos yung oras. Mayroon pa kami dito ng dala, May panghanda pa dyan, Hindi pa namin nadadala. Ito yung dun sa isa kasi doon pipik sila ng bahala mag-pick up doon. Pero ito nga ang malayo-layo kasi ito. Hindi kami nagkaintindihan sa schedule. Andito na si Narans. At may mga panghanda dyan, may mga, anong laman yan? Spaghetti, pansit, mayroong Shanghai, may mga ganun. Nandyan sa box na yan. Siguro after dito, habol na lang natin. Ang hirap talaga, sana magkaroon tayo ng walkie-talkie man lang, di ba? Para Dito kasi ang hirap, walang signal. Ayun ang hirap. Doon kami, may cellphone man tayo, hindi na magamit. At dito kami madalas na nawawala kami sa schedule o sa location kapag naghiwa-hiwalay na kami. Tapos hindi na namin makontak yung isa't isa. Hindi namin alam kung nasaan na yung si Iran, saan na ba si Iran, saan na sa may Commander. Kasi wala kaming walkie-talkie man lang ganun. Pero sana soon kami nito makapag-provide para in case na nasa ganitong sitwasyon tayo, di ba? Tayo, kumbaga hindi tayo hirap. Alam natin yung sitwasyon. Kagaya niya, kanina akala ko, sabi ko baka nasiraan si Narans, wala malang kontak, paano ko mapupuntahan, paano ko malaman yung location. Akala ko nga nauna na kayo dito, kaya nagdiretso ako dito. Akala naman ni Narans, nauna na kami dito. Kaya nauna na sila dito. Ako sumunod lang ako dito. Mag-solo lang ako. Kasi sabi ko nga wala na si Narans. Hindi ko na alam kung nasaan. Okay. Kaninang tanghali, anong tinanghalian nyo, Ate Herlin? Kanin po. Tapos, anong ulam? Isda po. Isda. Okay, Ate Herlin, di ba may promise kami sa ni Ate Alma pang isa. Nasabi ko gusto ko paayos natin yung buhok mo. Di ba? Ito ba kapag binawas-bawasan ba natin, okay lang sa'yo ito? Okay lang po, hanggang kalahati lang po. Okay. Hanggang balikat po. Hanggang balikat. Sige. Paputulan. At ang haba, Pagsusuklay pa lang. Magsusuklay pa lang, matagal na. Baka nagsuklay kang umaga na tapos katanghali. Paputulan, paripan daw niya muna. Okay. Sagot na namin yun, di ba? Kasi pangako din sa iba ni Ate Alma yun. Basta matapos lang ilang session lang kayo.
Papa-treatment natin itong buhok mo, ha? Kasama sa Ate Joy, ha? Ha? Anong gusto mo? Tayo ang pupunta sa sentro o yung sentro yung pupuntahin natin dito? Bahala natin. Ha? Dapat may, may sagot. Gusto ko may sagot ka. Anong gusto mo? Yung sentro yung dadalhin ko dito? Pupunta namin po. Sabi ko sa ni Gigi, parang mahirap yun, ha? Dali mo dito yung sentro. Hindi, ganito na lang. Pag gusto mo, tayo mapunta para makagala din kayo, ha? Sige po. Kasi pwede naman kami... Maganda nga po yun. Maganda. Dito ba nainip din kayo? Opo po. Wala pong power. Pag wala pong signal. Pag walang power. Ako mayroon akong power kaso nandito. Okay, nainip din pala sila dito. Kahit pala marami sila dito, may time pa din na naiinip kayo. Ano? Opo, naalala ko po si nanay. Ganun. Kapag wala kang ginagawa. Di ba nag-40 days si mama mo, no? Anong sunod doon sa ganun? May 90 days ba? May ganun ba? Wala na po. Wala na? Isang taon na po. Ate Arlene, kapag gusto mong bisitahin si mama mo sa puntod niya, magsasabi ka, ha? Pupuntahan natin, ha? Opo, sa lupis na po yun. Okay lang, kahit sa Lopez pa yan, saan pa yan, nasa Manila pa yan. Di ba? Basta't gusto mo at meron tayong sasakyan, makakarating tayo dyan. Ha? Po. Pag na-miss nyo yung puntod ni mama mo, gusto nyo magtirik ng kandila, magsabi kayo, pupunta tayo. Ha? Huwag kayo mahiya magsabi, ha? Opo, kuya. O halimbawa, may mga kailangan kayo. Kuya, kailangan po namin ni Joy ng ganito, ganyan. At wala dito sa lugar ninyo, magsabi kayo sa amin. Kumusta ang pag-inom mo ng vitamins? Okay naman po. Nakakainom ka pa din? Kayo? Meron pa ba? Meron pa naman po. Mga ilan na lang yun, mga ilang piraso para alam natin. Mga ilan sa tingin mo? Ang baba po nga. Parang anim pa po. Anim pa po. 6 pa? Okay, mga 6 days pa ninyo iniinumin. At sana masundan ulit natin yun para po na sa ganun ay may reserba sila. Kasi mahirap kapag maubusan yun din yung... Kumusta? Anong pakaramdam mo? Nagdire-diretso ba yung pakaramdam mo kagaya dati? Opo. Sigurado ka? Kasi kung hindi, kailangan babalik kita dun sa doktor at mapalitan ng gamot. Anong tingin mo? Okay? Wala naman po. Okay naman? Opo. Okay. At sila po ang nakakaramdam po niyan ay kung ano yung pakaramdam nila sa gamot, kung lumalakas ba sila, kung nagdire-diretso ba yung pakaramdam nila na malakas sila doon sa gamot. Sila po ang masusunod dito. Okay. Ngayon po ay kasalukuyan nandun na si Joy sa loob at tinitherapy na po siya. Sunod na si Ate Herlin na puputulan ng buhok. Hindi bakit ito ba ay nasubukan mo na ipariban itong buhok mo? Hindi po po. Hindi mo pa naranasan ng ganon? Hindi po po. Okay, kung sakali pala first time mo yun. Naku, lalong gaganda si Ate Herlin kapag nariband. Ano, Ate Herlin? Di ba? Kasi kulot ko medyo nag-wavy na yung buhok niya, oh. Medyo Kaya kulot na, nga, super kulot. Niluluko nga ako ni nanay. Alam mo, kung alambre ata yan. Hindi ang buhok yun eh. Alambre. Alam mo ba, Ate Herlin, ako'y parlorista. Gusto ko na sabihin. Okay, Ate Herlin, alam mo bang nagtrabaho ako sa parlor? Nagtatawa si JJ siya. Kami ni Kuya Rans, dati kaming parlorista. Mangungulot. Mangungulot. Na-joke lang. Napasaya ko lang si Ate Herlin. Ate Herlin, magmerinda ka na, oh. Nagluto si Kuya ng ano, oh. Bigyan mo si Ate. Mamaya na po. Ha? Mamaya na lang? O di kami na lang makain. Sige po. Hindi, joke lang. Joke lang, Kuha biro po lang. Sige na. Sige na, pahingi doon, patikim doon tayo ng isa. Yung braso. Sige po kayo. Kung mainit. Ikaw, Kuya Rans. Sige, Rans, kain. Bigyan mo ay ka. Umaya din ako. Sarap, ano? Yan na sila, oh, may... Ang tawag dito sa inyo? Banana. Bananak yun po. Bananakyo. Anong sa atin dito? Maruya. Maruya. May maruya din tawag sa inyo ang ganito? O talagang bananakyo talaga? Opo. Sarap. Iba po yung mamaruya.
Ito ate Alpa, sarili yung tanim yan. Yan yung nakita ko dito nung nakaraan. Saan po pagka? Ito sa tinapay namin. Alam mo ba yung pinadala nyo sa aming saging? Ay, napakatagal namin kinakain. Ang sarap talaga. Oo. Lalo yung green, yung kapag nahinog. Saba naman ganyan naman. Hilaw. Anong tawag dun sa kulay green na yun? Anong bungulan? Yung sabi niyo bungulan? Iba ba gawin ano ba yun? Alam mo bang wala na yung naghahanap pa ako doon kung saan ko yun. Akala ko tinago nila sa akin yung saging. Hinahanap ko kung saan doon sa isil, sa ilalim. Sabi ko, saan yung saging dito na kulay green? At yung pala, magkaiba pala yun. Meron dilaw, ano? Meron po. Ayun, sabi ko, ba't naging dilaw to? Green lang to. Yung sa iturdan mo yun. Ayaw. Natordan. Yung pala, magkaiba pala yun. So, salamat ka na Ate Alpa doon kasi alam nyo na, kailangan din namin talaga ng ganyan, mga prutas na kagaya ng saging for immunity, di ba? Lalo na araw-araw kami nasa lansangan, nasa mission, talagang kailangan natin prutas talaga. Kaya nga sabi ko salamat, napakarami ng saging na yun, di ba? Hindi ko alam kung may tinago pa si rin sa bag niya nun. Hindi ko alam kung may inuwi pa si rin sa bahay nila nun. Hindi nga kasya sa motor ko. Hindi na si Ren siya nag-interest kasi may mga tanim din yung mama niya ng ganyan. Sila ay may mga prutas-prutas din. Kami ni Commander lang yung wala kaming prutas. Kaya minsan dinadalang kami ni Kuya Ran sa bahay. Guyaba no, mangga. Mangga. Kasi yung mangga bulok. Pag din na joke lang. Napakadaming mangga niya dinadalang nila sa bahay. At yun naman yung kinakain-kain namin kapag yung free time, ganyan. Walang medyo bakanting oras. Ang bait naman ni Kuya Rans. Bait yan si Rans. Lagi kami dinadala ng prutas. Yung mga tao sa bansawan na, kaya... Hindi na masyado sa akin napapansin yung ganyan kasi may mga tanim yung mama niya. Parang si mama mo, masipag magtanim, di ba? Ganon din yung mama ni Kuya Rans, mahilig din magtanim. Pero pag ako hindi na ako nagbablog, magtatanim na lang din ako. Totoo yun. Kasi baka doon naisip ko, baka doon nahaba yung buhay ko kahit paano. Pag ako nagtanim-tanim, di ba? Wag lang maliligo ng pagod. Kagaya ng nangyari sa mama ni Herlin, di ba? Opo, naligo po kasi yung Ganun kasi nangyari. madaling araw po. Yung bang pagligo ng mama mo, madaling araw talaga? O inabot siya ng may init na? Mga alas 6 po siya naligo. Tapos alas 3 po siya yung mga gising, tapos alas 4 po. Ano po? Ayun. Nagtatanim na? Opo, nagtatanim mga gulay, mga kalabasa, sitaw. Ibig sabihin pala, kung hindi po ito sa init naging sanhi yung init, sa pagod. Sobrang pagod ng mama niya siguro sa Madalas bang ginagawa ng mama mo yun noon? Yung kahit madaling araw talaga siya? Opo, kasi po marami po siyang gagawin. Maglalaba po. Sa umaga, yung may sikat ng araw, gano'n naman yung ginagawa niya. Opo. Grabe naman pala ang sipag ng mama Liliguan mo. pa po ako, gano'n. Bayani pala yung mama mo para sa inyo, no? Isipin niyo po yun, yung mama niya gigising ng alas 3, magtatanim hanggang alas 4, hanggang alas 5, maliligo ng alas 6, maglalaba, magpapaligo ka ni Gigi, magluluto ng ulam. Opo. Ang daming gawain, ano? Tinutulungan naman po ni tatay Pag naandun si tatay. Opo. Pero kapag si tatay ay nagtatrabaho din, Wala po. trabaho lahat ni mama sa bahay. Opo. Sabi ko tatay pa na bumara ako. Ayun, natabo naman po. Pampaligo ko po. Grabe, ano? Opo. Hindi ko sayang lang, di namin man lang na-meet yung mama mo, no? Opo, mabait po si nanay. Sana nga daw po may nakatulong sa amin. Ay, sabi niya gano'n, nung nabubuhay pa siya? Opo. Magkukwentuhan po kami kasi nga hindi po. Kasi nga po, busy po si Kuya Paul dati. Nasabi niya yun nung nanggaling na si Kuya Paul doon. Kasi matagal siyang hindi nakabalik. O, nung wala pa. Wala pa po. Galing ano? Opo. Talagang yan po yung sinasabi ko na ang pag-pray po, napaka-powerful po niyan. Tinan niyo yung mga dasal ng mama niya. Sabi niya, malay mo, baby, saka yung pala, wala naman siya. Grabe, no? Kaya sabi ko po sa inyo, yung sobra-sobra po yung pasasalamat ko sa mga manonood natin na nagsasabi, nag-message na pinalagi ko kayong sinasama sa pagdadasal namin. Sabi ko po sobrang pasasalamat kasi napaka-powerful po ng prayer talaga sa totoo po. Yun nga lang pong ipagdasal ninyo kami sa araw-araw naming lakad. Lagi kami nasa lansangan, nagmamaneho ng sasakyan ay napakalaking tulong na po nun.
Nung tinan niyo yung prayer ng mama niya na sana daw may makatulong, dumating si Sir Paul, di ba? Opo. Kaya lang, hindi pa po ako sanay nun. Nung bang mga time, Ate Herlin, pwede ba kitang matanong? Saan po? Nung mga time na pumunta din si Kuya Paul, anong pakaramdam mo yung pinakaunang-una? Ay, hiyang-hiya po ako. Ayaw po ng mga ganun. Kasi nga baka ko ang sabihin ng mga tao, ganun. Kaya ayaw ko po talaga. Yung pala yung unang ano niya, yung pakaramdam ni Ate Herlin, kaya pala siya tumatago noon sa camera. Ayaw niyang makareceive na naman ng mga mga negative na sasabihin ng bawat tao. Yung pala yung ano niya, reason. Totoo naman talaga, di ba? Na baka kasi, hindi naman kasi lahat ng tao positive yung binibigay. Opo. Na komento, minsan negative din. Kaya nga po, ayaw ko talaga. Kahit ilang pabalik-balik si Kuya Paul sa bahay. Ganun pa din, ayaw mo pa din. Opo. Ano yun, nag-uusap kayo ng mama mo na humarap ka kay Kuya Paul? Opo. Talagang kinukumbinsi po ako ni nanay na humarap na po ako. At baka daw po makakalakad ako. Ganun. Baka matulungan, ibig sabihin, na makalakad. Alam ko ay sa bagay, gusto ko yung makalakad. Hindi. Ganun, hanggang part 5 yun, di ba? Opo. Na talagang tiniis Hindi ni po ako. Herlin na hindi siya. Pero naisip mo din siguro na parang nahiya ka kay Kuya Paul kasi di ka naharap, ano? Opo. Kaso nga lang, nangingibabaw pa rin yung iniisip niya na mahihiya siya. O, tapos na po si Ate Joy? Hindi, ano ko yung mga ugat niya talagang kailangan ko. Sa ano po, tanungin muna natin, hiramin ko muna Ate Herlin, saglit. Tanungin muna natin si ma'am na therapist. Ma'am, ano po ba yung sitwasyon ni Ate Joy, kumusta po yung mga, ano niya, yung mga joint niya? Kailangan talaga siya alagaan kasi yung mga ugat niya talaga medyo matitigas na. Kumbaga nag-compress. Oo, nag-compress siya. Tapos, ngayon, inano ko lang yung mga ugat niya kasi una pa lang pala ito. Ito pa lang po sa talambuhay po nila. Oo. Kaya nga hindi ko siya binigla kasi mahirap biglain. Totoo po yun. Kaya kailangan inutay-utay ko siya. Hanggang ng mga dito niya, lahat talagang inano ko siya. Kaya talagang matitigas na pati. Sa tagal. Oo, sa tagal. Pati yung mga dito niya, mga juice na dito, ganyan. Sabi ko, Joy, masakit, hindi daw. Kasi sabi ko sa kanya, dahan-dahan lang tayo, ha? Sabi kong ganyan. Tama yun. Totoo po yun sinasabi ni ma'am na Kaya nga, sa first grabe. session, hindi po yung binibigla. Hindi. Kasi maaari pong may kasi mga possibility po dyan na maging fracture, mahirap di ba? Oo. Kasi pag yung binigla ko siya, baka naman yung ano niya dito, Yung joint niya, may yung mga pwede ano niya, magkameron ng problema. Yun, totoo po Kaya yun. kailangan natin ay utay-utay. Totoo po yun. Lahat po na sinabi ni ma'am, totoo po yun. Kasi ngayon pa lang, sa hawak ko pa lang, talagang sabi ko ngayon lang ito. Minsan Alam niyo na kaagad, oo, ano? alam ko na, oo. Totoo po. Ngayon lang talaga sila naka-experience ng therapy. Tapos tinatanong ko siya, Joy, masakit ba? Sabi niya, hindi. Wala siyang nararamdaman na sakit. Wala. Kasi talagang inano ko lang siya. Mild ko lang talaga. Oo. Okay. Minaid ko lang talaga siya. Okay. O, paano si Herlin ng pahinga po muna ba kayo? Pahinga muna? Pahinga muna saglit. Ang galing naman pala siya. Oo, ito po yung sabi ko din na dati na po siya nakalakad sa pagpapractice niya. Kaso nga lang, nung nagkaroon siya ng mga hindi inaasang sakit sa balat, nahinto siya ng matagal. Kaya yun, hindi na niya ulit na practice. Huwag kang madadala, ha? Huwag kang Totoo madadala. yun. Kahit nagkaano yung suga, yung paa mo, kahit papano, huwag kang madadala para yung mga, kung mo ng ganyan, yung mga dito mo, kailangan ay mabatak uli, ha? Ha? Oo. Kasi ang kailangan natin, yung mga ganito mo, yung mga ganyan mo, kailangan natin ay mahilot. Palambot, kumbaga. Malambot muna, ha? Tulad sa kanya. Sa kanya, kasi sabi ko sa kanya, hawak ka sa akin, naihawak niya ng ganon. Sabi ko, ngayon huwag muna, maya-maya. Tapos sabi niya, iganon mo siya, ibalik mo. Yung mga ganon siya. Nagaganon na niya. Nagaganon niya. Persahan nga Sa lang. pautay-utay po yan Hindi naman kasi po ito mga kababayan. Sa sitwasyon po, ako po magsasabi, sa sitwasyon po ni Herlin at Joy Joy, sa tagal po na ito na 22-24 na sila, hindi na po ito ganoon kabilis ma-recover. Pero,
Tsatsagaan po yan. Kailangan. Malaki naman ang pag-asa. Yun ang maganda, yung may pag-asa. Kahit nga po yung kaliit-liitan na ng pag-asa basta't meron. Kasi sa hawak ko pa lang sa kanya, laki ng chance niya para mag-ano. Pero kung noon pa ito, nagawaan na ito, sana ngayon kahit papano ay malaki na ang improvement po. Malaki na ang improvement nito. Kailangan ito ipuyod. Okay. At magti-therapy ako. Okay. Ate Harleen, ay Ate Joy. Halika Ate Joy. Dito ka, Joy. Halika. Kamusta ang pakiramdam? Masarap sa pakiramdam? Oo daw. Sarap daw sa pakiramdam. Halika, upo ka dito, magpahinga ka. Bawal sa electric fan muna. Doon muna sa kabila. Pahingi muna ako dito muna. Bawal magtutok muna sa electric fan, ha? Oo, bawal yan. Bawal yan ang malamigan. Oo, bawal. Dapat nga may medyas ka. Meron po ba itong medyas sa Ate Alpa? Ate, hiram tayo ng medyas ni Ate Joy. Yung ano lang naman kasi malamig. Sleeper. Chinelas na lang. Chinelas na lang. Kasi malamig. Malamig yan. Bawal ka muna mag-inom ng malamig, Ate Joy, ha? Malamig kasi yung mga ganito. Kinano ko siya. Ito po. Nasaan yung chinelas? Ito, chinelas. Ay, sino ba ang magchichinelas? Yan. Ito muna. Mamaya na si Ate Harleen magchichinelas. Ipasok na ito. Sarap sa pakiramdam, ano? Pasok tayo. Ito lang yung pinakauna, Ate Joy, ano? Pwede naman. Kaya mo, sana mali natin, mga 2 buwan, 3 buwan, malaki na improvement niya, no? Ano? Masaya ka naman. Masaya sa Ate Joy na therapy, no? Kami din, masaya din kami. Ha? Kaya mo, at ito si Ma'am, lagi namin ditong ipag-ihahatid, ha? Tapos iwanan na namin. Okay, si Ate Harleen naman yung papasok sa loob para ma-therapy din at yung nakita naman din ni Ma'am yung sitwasyon nila. Kahit naman po ako bilang sa napag-aralan din natin, nakita ko talaga na nag-compress na din talaga lahat ng kanilang mga ugat, pati yung mga joint matagal hindi napapractice. Kaya nga sabi ko po ito ay may pag-asa pa. Yun lang pong practice araw-araw nila na malaking tulong na yung joint ay lalambot ulit. Tapos yung mga ugat ay mababanat ulit, mababalik sa dati. Diba, Joy? Magmerienda ka muna, may saging doon. Andal, alam ko gutom ka na. Halika. Andal, halika. O, dalhin ko dito. Dadalang kita. Magkuha ka dito. Andali, kuha ka. Magmerienda ka. Ha? Gusto mo kutsara? Tinidor? Ay, nagkain ka na. Nagkain na pala ito. Nagkain na daw pala si Joy. Nagkain ka na pala, Joy? Paano ka nagkain na tinitherapy ka sa loob? Paano ka nakakain? Kanina. Kanina pa pala. Ay, makita natin sa labas. Dami nilaban ni Ate Alpa. Ayan, sa initan. Nilaban mo, Ate Alpa, yung kanina? Lahat? Halika, Ate Alpa. Ay, tatanong ko sa'yo. Dito tayo. Dito muna ako, Joy, ha? Kamusta man, Ate Alpa, na ang buhay niyo dito? Araw-araw ganun. Buhay namin. Sa umaga pa lang pwede, ang dami ng gawa. Dami ng trabaho. Para ka palang mama mo, Ate Alpa? Ay, sobra po. Kaya nga sabi ko nung namatay si nanay ay para ako na yung nagpatanong ni nanay. Yung responsibilities ni mama mo sa parang ganun dalawa. din po, maagap din po ako nagising. Ginigising ko siya pag siya hindi niya ako nagigising. Sabi ko rin, gumising ka na. Unang-unang ko kaya, pinapalakad ko yan. Yun yung pinakauna niyang routine. Bago ako gumawa ng sunod naman magawalis ako. Bago ako maglaba naman minsan, muna ako, nagluluto. Pinapakain ko muna yan, mga bata, pati mga anak ko. Di wala nga pala talaga pinagkaiba ng mama mo, sa gawain, ganyan na ganyan. Kaso hindi minsan na hindi na ako makapagtanim. Yun lang, hindi. Siyempre kasi may mga bata ka maliliit, pero kung wala ka maliliit, matik, siguro may mga nagagawa ka pang Pero iba. nung sa bundok po, nung wala pa sila, nagtatanim din kami ng asawa ko. Ay, ganun? Saan bundok kayo dito nagtatanim? Doon po sa Ilayo yun, malayo po dito. Ay, natatanim ka din dati? Mga gulay po, sitaw, okra. Wow. Ay, nahanginan ko. Ha? Nahanginan? Nagreklamo sa Ato Gigi, nahanginan daw ng electric fan.
Takot din si DJ eh. Dapat sa electric pa sa DJ ngayon Di, wag mo na sila mag-inom ng malamig at Ate Elpa, ano? Ano na lang po ay dito yung babantuan siguro ng ininit. Maligam. Yung maligam-gam na lang siguro. Taste-taste lang sa ganyan lang talaga. Pwede naman yung natural na tubig, wag lang yung may yellow, yung mga gano'n. Okay lang yun, yung natural na tubig. Kahit huwag mo masyadong lagyan ng mainit. Bira mo mag-yelo. Kasi mainit na ang panahon mainit pa yun. Okay lang yun, wag lang yung may yellow talaga. Tapos pag electric fan mamaya kapag gabi, basta nagsiswing, wag yung nakatutok. No? Okay lang naman po yan, mag-electric fan. Pwede po yun, basta nagsiswing. Ang mahirap po yung nakatutok ng electric fan. Basta nagsiswing po ang fan, okay lang po yan. Tsaka mamaya pa naman, yan. Ngayon, open force po ang balat niyan, pero maya-maya, magko-close na rin yan. No? Okay. Kamusta ang pakaramdam at dumating naman na therapy ngayon? Masaya na po at nalulungkot nga ako, sir. At ilang araw nang iniintay. Di ba? Parang 2 days ng... 3 araw po. Tatlo. Tatlo ngayon. Mabutit nagdating naman. Sabi ko nga, nagtanghali na naman ako yung malaban na sabi ko ganyan, Herlin. At baka sabi ko hindi na naman dumating. Ipunan tayo ng maipunan. Ay may washing nga ako, may tubig naman. Ang problema. Mananabo din ng malayo. Sabi ko dalhin ko sa ilog, isang haw-haw lang, padala ko dun pagmaga. Sabi ko doon sa asawa ko, ihatid mo na yung labahan ko. Ano naman hapit niya uli. At mabigat naman magdala. Ang gawin mo pa, Ate Elpa, na payo ko lang po sa iyo. Sa dulo ng ilog, doon ka po pumisto. Alam ko na. Tapon mo na po yun doon, abangan mo na lang po dito. Sabi ko na, Joy. Di ba? Wala masyadong pagod yun. Abay, oo. Di ba? O kaya, hampas mo sa tubig. Pag hampas mo sa tubig, magdudumi. Imbis luminis, lalo nagdumi. Okay. Paarot ko na nga lang daw at abangan dun sa baba. At sabi ko, wala na ako ng damit. Pag pinanod mo yan. Ayun talaga po ang routine natin Alpa dito. Yung laban, lahat ng labahin. Kung makita nyo nga sa labas, napakarami talaga. May washing machine nga sila, pero ang problema po dito yung unang-una ay tubig. Nag-inquire po ako ng para sa poso. Yun po pala ang medyo malaki lang doon na abutin na yung pagpapahukay. Yun po ay inaabot ng halos 25,000 to 30,000. Yung pagpapahukay, kasi matagal po yun ay yung pagpapump ng tubig, yun po ang matagal, medyo inaabot, medyo mahal. Pero yung pong gamit na yung bombahan, mura lang po yun. Ang medyo mahal yung pagpapahukay. Parang ano din po pala yun, yung Jeepmatic naman. Parang ganun din, para ka din bumili ng ganun. Mahal din mo yun ay, kuryente naman ang naman. Para ka naman na Jetmatic nun, di ba? Sa presyo. Kaya nga po, mahal din daw yun ay. Sabi nung Ayun, inaabot. Meron naman Jetmatic na mura. Kaso nga lang, kung may pagkakabitan kayo doon. Meron ba? Ano ba yung pinagkukunan nyo dito, bubon o poso? Ano po? Balon? Parang ano lang po ang pinagkukuhanan dyan. Ay, galing sa bundok? Okay, hindi pala pwede. Pero pagka, baka kasi diyan, makakakuha naman daw po dyan, mababa naman ang ano. Kung may balon sana, pwede po natin silang bigyan na lang ng Jetmatic na lang. Kasi meron naman pong maliit na Jetmatic na sakto lang pang ipon ng tubig. Kagaya ng gamit ko sa bahay, nasa 3,000 pesos lang yun at Elpa. Mura lang yun, yung maliit. Pwede sana yun. Ayaw ipagamit yung janelas ko. Bakit? Kay mama mo ba yun? Kay mama yun? Hiram lang natin, Joy Joy. Nagagalit kay Ate Joy Joy, ginamit daw yung tsinelas ng mama niya. Okay, hiram lang natin, Joy Joy, ano? Hiram lang po, ano? Huwag ka na magalit kay Ate Joy Joy. Okay. So, yun lang. Nag-inquire kasi ako, sabi ko nga, baka pwede natin mapakabitan si Ate Elpa. Yun nga ang sabi po sa akin, umabot ng 25 to 30, depende daw po sa location. Kung ang location daw po ng lupa ay mabilis bumukal ang tubig, possible inaabot ng 25. Pero kapag medyo mas malalim pa doon, mag-i-extend siya ng 30,000. Ayun po. Tapos, yun, tinanong ko yung araw kung ilan. Yung nga daw, depende pa rin talaga sa lupa na paghuhukayan. Pero kadalasan daw, umaabot daw ng halos 1 linggo. Matagal dito. Ang paghuhukay ng ganyan. So, ayun. Lalo na ngayon, tag-init. Lalo ngayon tag-init. Napakahirap. Mahaba pa ang tag-init dito, yung ng tubig. Siguro magkakatubig dito may mga ano na, may October, gano'n. No. Pag nagtag-ulan ho, baga. Ang dami natin dito mga kabayan tinutulungan na ang problema ay tubig. Kagaya ni na Mami at Daddy. Napakalayo nila sa tubig. Di ba? Sina Evangeline, Robilin, kailangan pa sumakay ng bangka para kumuha ng tubig. Di ba? Layo din ako. Pero kung tutuusin po, napaliligiran po itong lugar nito ng dagat.
Pero hindi naman pwedeng inumin. Kumbaga pwede lang yun kung sakali mang malapit ka sa dagat at may bumubukal, pang laba-laba lang talaga, pambuhos. Sige, basta ngayon masaya naman kayo. Okay, atal pa. O nga pala. Paano kaya si ma'am? Kasi ang plano na sana namin kay ma'am, kami susundo sa kanya maghati dito. Pero kapag pabalik na siya is sasagutin ko yung pamasahe niya para mag-commute kasi para hindi na namin kailangang antayin. Pero ngayon siguro antayin muna namin siya. Ha? Pero kapag sakali bang ganun may pwede ba si ma'am na na sasakyan na o may tricycle ba dito magsi-service ganyan? Kahit motor siguro. Motor po, marami po dyan motor naman. Motor, marami. Kasi hanggang sentro lang naman kasi may sasakyan siya. Mabuti kung asawa ko minsan ay walang gawa. Oo. Kasi hindi naman palaging schedule ni ma'am dito, hindi naman matatimingan laging papunta din kami dito, di ba? Ano ba sa tingin mo yung maganda? Twice a week daw ang gusto ni Herlin. Anong araw ang gusto mo? Huwag na umiyak! Depende. Bakit naiyak? Pag-usapan natin mamaya, ha? Okay, sige. Sige, antay-antay po natin matapos si ma'am at sasabay na din natin ngayon para hindi na siya mag-commute po ngayong araw kasi sabi ko nga, Ate Gia, halika dito tayo sa labas. Pasyal-pasyal tayo dito. Oh. Hindi ka? Hindi ka? Dandahan. Hindi naman. Hangin lang na yan. Normal na hangin, walang problema. Hindi ka. Kaya mo mag-akyat o mahirapan ka? Sige daw, subukan mo daw. Oh, galing. Naiwan. Ay, sapatos. Okay, sige. Sige nga, kaya niya magsuot yan? Kaya niya? Sige daw, titingnan ko. Baliktad. Baligtad naman sinuot mo. Akala ko baliktad. Wow, galing ah. Sige daw, yung isa. Marunong po talaga si Joy sa kanyang sarili. Si Ate Herlin lang yung medyo nakakaano din po kasi hindi niya kayang anahin yung sarili niya po ay. Pero sa Ate Joy, kaya niya oh. Di ba? Hindi ka? Yung isa. Ako na. Yan. Picture mo yata ito. Yung bata ka. Sino ito? Hindi ka? Lakad-lakad tayo dito. Ay, hindi po si Ate Joy ay kumbaga malakas din yung loob niya kasi kahit po ganito yung sitwasyon niya, pinilit niya pa rin talagang makalakad. Kung tingnan natin bahay mo dito sa gilid, tingnan natin korto ni Natal pa. May nainitan ka ba, Ate Joy? Nainitan ka? Hindi naman. Hindi naman. Ay, ano pala? Nilagyan po pala ito ng parang drainage, naagusan ng tubig para hindi matatalamsikan yung nila, yung dingding. Ayos din po yung diskarte, Ito lang yung hindi natin napansin kasi hindi din po nagsuggest dito si Kagawad. Siguro nahiya din siya na magsabi. Pero ang dapat po talaga dito, sabi ko napansin ko, bakit parang nagtaka ako, bakit parang wala tayong hollow blocks na binili? So, doon ko lang naisip na pagpunta ko dito, wala na nakakabit na. Sabi ko, may mali sa materyales. Kulang po ng hollow blocks kasi dapat po ito at least may hollow blocks man lang siya na 2 patong, magkapatong para po na sa ganun na hindi masira agad ang hard deflex. Pero nandiyan na po yan. Kaya ituloy na lang po natin ito siguro. At hindi pa ito tapos, sa parang pang kailangan gawin dito. Yung pong doon, may pintuan pa yun doon sa loob, tapos kisame, tapos bintana. Ayan, yung mga kailangan pang gawin dito sa Kagawad kasi may lakad lang po siya kaya wala siya ngayon. Halika na, Ate Gigi, dito tayo. Dito ba, Ate Gigi, naglalakad-lakad ka din? Kapag hapon? Nakikipaglaro ka din sa mga bata dito? Hindi. Halika na, dito tayo. At antayin-tayin lang po namin si Ate Herlin kung ano yung pakiramdam niya mamaya pagkatapos nitong therapy. Balitaan po namin kayo at maglakad-lakad lang kami natin, Joy. Pabalik kami mamaya. Tubig lang yun na pinakulo na medyo yung kaya niya ang init at ilalapat ko dyan. Okay. Na para lumambot yung mga, yung mga ugat niya, mag-circulate siya. Kasi yung naninigas na. Okay. So yun yung kagaya nung sinabi ko sa inyo, lahat bag.
Kasi Lahat ko siya ginalaw, lahat ko yan ginalaw hanggang talagang matitigas siya. di ba tama sabi ko sa inyo na kailangan ng mainit, maligam-gam ka, at least yung kaya niya para lumambot ang mga ugat. Yung mga towel, kailangan ko ang gantong towel ha sa susunod. Kasi yun ang ibubuntog ko sa tubig at yun ang igaganyan ko okay, dyan. sige po, sige. Magpo-provide na lang kami at kami naman nasa sentro po, kami na lang bibili. Mga Terlene, ang pinagpawisan ka. Oo, grabe. Ha? Alam mo, sa marami akong pinag-therapy. Talagang itong dalawa. Mismo maganda-ganda itong i-therapy. Madali ito. Kisira dito. Ay, ganun po. Oo. Magkaiba kasi sila ng ano eh. Yung sitwasyon. Oo, ng sitwasyon. Halin po sa ang mas matigas na... Mas matigas to ang ano dito. Kisira dito. Kasi si JJ po nakakapaglakad-lakad kasi siya Oo, ay. nakakalakad. Hindi tulad dito. Saka ito, ang kamay niya talagang mismo naka-STD. Kaya sabi ko sa kanya, yung sarili mo igaganyan mo lang, ha? Oo naman daw. Papraktisin mo ha. Kailangan ipapractice mo pa din yan kahit ako nagte-therapy, ha? Kasi nasa iyo din yan. Oo. Bali wala ang therapist kung Ang pagte-therapy namin kasi para yung mga ugat mo, yung mga juice mo, maglambot, ha? Gagawin ko yan lahat. Pero kailangan ko din naman ang tulong ninyo. Totoo yun. Ha? Kasi kung kahit kita tirapihin, pag hindi mo pagsikapan ang sarili mo, wala din choice yun. Totoo yun. O, di ba? O, yan. Sabi niya sa akin, gusto talaga niyang makalakad. Sabi ko, sige, gagawin ko yan lahat. Gawa ng makakalakad ka, huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Ha? Tama yun. Pag nawalan ka ng pag-asa, mawawalan na rin kami pag-asa. Ngayon lang ako nag-therapy, sa totoo lang na talagang tagaktak ang pawis ko sa inyo. Matigas na nga. Grabe, Kasi grabe talaga yung sitwasyon nila po ay sa tagal ba naman po, di ba? May Kasi mga yung tubig na mainit na kaya niya lang para lumambot yung mga juice na para mag-circulate mag-circulate ulit ang unang mga ugat niya. Kasi may mga ugat siya na dapat siyang may mga dugo na dapat talaga tuloy-tuloy ang daloy. Kaya hindi ko nga siya, ginanong ko siya. Tapos yung mga juice niya, ito lahat. Hindi pwedeng biglain kasi baka may masira tayo sa mga ganyan. Lalo. Sa hawak ko pa lang, sabi ko, ito ang pig therapy ko. Marami akong pig therapy. Sa totoo lang, ito ang talagang kailangan siya gawin. Matigas. Ito, saglit lang ha. Ito magaling. Pag sabi ko sa kanya hawak siya. Pag sabi ko kanya, ginaganyan na talaga. Kaya magaling ito. Malambot kasi, nakakalakad kasi siya. Na igaganon niya. Ito Pag-ugas hindi. ng plato din ay nakakapagsaing. Woy, galing naman na pala. Talagang desididong gustong gumaling. Pati din naman siya gusto. Lagi araw-araw po yung nagpa-practice diyan sa labas na Martes ang naglalakad-lakad. sunod. Martes Kasi po. binilang ko na eh. Okay, anong araw ba ngayon? Huwebes. Huwebes, Bilangin Miyerkules, Huwebes, Martes, Martes, okay. Martes ang sunod. Okay, sige, Martes yung susunod na session nila at pasalamat po tayo at meron na sa ating sumama dito kina JJ at Herlin sa layo ng location na ito. Meron na pong, di ko alam po, nabigla lang si Ma'am kanina. Hindi naman. Kasi first time niya din po dito makarating. Talaga sa totoo lang. Sabi ko nga kanina sa kanya, oh my God, ganito ba talaga to kalayo? O talaga kanina, sabi ko asan na ba yan? Kailangan niya kanina papuntang Kalabaka. Nagulat siya, tagbaba kami dito sa may Kasi, Tapos akala ko kasi, yung pagbaba namin, sabi ko, Doon na lang. malapit ba? Doon sa may mga bahay siguro, iniisip ko siya na, naku, sa Sus Mariosep, napakalayo pa pala. tawa si Sabi ko, JJ. ano ba to? Kasi, Pero okay lang. simula pa lang sa kanila hanggang diyan pa lang sa labasan, may oras na po yan. Tapos papasok pa dito. Kaya talagang yung araw-araw din namin, halos pagpunta namin dito, talagang ganun kalayo talagang binabiyahe namin. Pero, ayun nga, para po sa dalawa na ito, ay tsatsagain po namin yan. Mga lamig na pati ang naging karamihan. Kaya sabi niya kanina, anong nararamdaman mo sa binalagay ko? Para daw may hangin na lumalabas siya na yan ang nagaano sa katawan mo. Kaya sabi ko, pinalabas ko lang ang mga lamig mo hangin sa katawan. Oh. Di ba may naramdaman ka? Kala mo malalamig, no? Oh, kasi ayun. Ngayon, maganda pakiramdam mo, ano? Ano, masakit ba ako maghilot? Hindi.
Ha? Hindi. Binayad ko lang kasi. Hindi kasi pwedeng bigla. Pero sa sunod masakit na ha? Hindi pa rin. Natatakot ka? Sabi sa susunod ay masakit na? Takot ka ba? Masakit daw. Hindi, hindi. Pero- Kasi gusto siyang gumaling, Pero kailangan mong masaktan ha? Pipilitin nating masaktan ka. Hindi pwedeng hindi ha? Kailangan masaktan. Hindi, biro lang po yun at baka matakot si Herlin, baka di na magpa-therapy Yung sa sunod. ganito niya kasi, yung ganito niya ang kailangan mabatak. Dito niya, pinalaw. Hirapan ho siya. Kasi dyan siya nahihirapan eh. Kasi yung dito niya medyo naglock. Yung dito Saka bigla pag siya, biglang nagano. Naglock kasi yung joints na dito. Sa pamamagitan nila, sa awa ng Diyos, nakakalakad na siya ngayon, nakapasok na siya. Oo, pero kahit may pilat siya, at least nakalakad siya. Nakakalakad. Naka-sport Hindi na naputol. Hindi na siya naputol. Kasi dapat yung apo po ni ma'am na natulungan din commander dati, puputulin na dapat talaga yung paanon kasi nga na-aksidente yun, nabutas yung ganito, nabubulok na. Pero yung sa awa ng Diyos na operahan ngayon, nakakapag-aral na. Kaya grabe talagang. Kaya si ma'am, nakita ko din sa kanya na gusto niya ding makatulong din kahit malayo ito kasi ganun din yung nakita niya sa apo niya po eh. Okay, buti na nga lang naalala ni commander na may therapy siyang alam. Nasabi ko wala na yata talagang pag-asa makahanap ako. Kasi lahat na umayaw, yung nasa kausap ko nakaraan, wala din, in-Indian din tayo. Na-Indian tayo. At ngayon, ito si ma'am, ay sumama sa atin. Kaya salamat. Sasabihin natin na bigla naman ako sa layo, pero okay lang. Kailangan natin magtiyaga para tayo makatulong. Opo. Okay, so yun, maraming salamat ulit sa lahat ng nanonood po ng vlogs nila Juju at Herlin. Sana magtuloy-tuloy na po ito. At salamat sa suporta nyo. God bless po sa lahat. Ulit.